Nagkaroon ng time skip at napunta na ang kwento kung saan maghaharap na sa stage ang mga nanalong grupo sa bawat bracket. Dumating na ang grupo ng Team Happy sa hotel, at sinalubong sila ni Xiao Chang. Sinabi ni manager na siya ang itinukang reporter upang i-cover ang kanilang activities. Makikita naman na nasa biyahe na rin ang Excellent Era at papunta na rin sa venue. Napansin ng kanilang manager na wala ang pangalan ni Yekyu sa Team Happy. Sinabi ni Boss Tao na mukhang may kakaiba rito. Nagtataka rin siya kung paano nila na-recruit si San Zeping, ngunit ang mas mahalaga ngayon ay kung bakit wala ang pangalan ni Yekyu sa listahan. Sinabi ni Manager Lee na baka gumagamit siya ngayon ng ibang pangalan. Sinabi ni Boss Tao na bawal ito, kaya kailangan nilang mag-imbestiga. Sumang-ayon naman si Manager Lee, at sinabing kailangan nilang mai-expose ito upang magalit ang kanyang mga tagahanga. Tinanong ni Manager Lee kung saan ang kwarto ni Lord Grimm. Sinabi ng receptionist na hindi niya alam kung saan eksakto, ngunit nasa room 721 hanggang 26 ang kwarto ng Team Happy. Nagtataka naman si Mr. Cao kung bakit hinahanap ng manager ng Excellent Era ang isa sa miyembro ng Team Happy. Kasunod namang dumating ang presidente ng Glory na si Chairman Feng Shanjon. Hinanap rin niya kung saan ang kwarto ng Team Happy at itinuro ulit ito ng receptionist. Napaisip si Mr. Cao na kung hinahanap ng dalawang maimpluwensyang tao ang Team Happy ay siguradong may malaking balita sa likod nito. Kaya agad siyang sumunod ngunit naiwan siya ng elevator. Wala na siyang nagawa kundi ang maghagdan dahil baka hindi na niya masaksihan kung ano man ang mangyayari. Tinawagan niya si Xiao Chang at itinanong kung ano ang room number ni Lord Grimm. Nang sinabi ni Chang na 722 ay agad siyang pinapunta roon ni Mr. Cao at sinabing hintayin siya. Nagulat naman si Xiao Chang nang pumasok siya rito, dahil nakita niyang nasa loob rin ang mga big boss ng Excellent Era. Tinanong ni Boss Tao kung sino ang kapitan ng kanilang grupo. Sinabi ni Yeshu na siya ang kanilang hinahanap. Nagalit naman si Manager Lee, at tinanong kung bakit siya gumagamit ng peking pangalan. Tinanong ni Yeshu kung ano ang sinasabi niyang peking pangalan. Sinabi ni Boss Tao na kung totoong siya si Yeshu, ay sinasabi ba niya na ang peking pangalan ay si Yekyu. Nagulat naman si Xiao Chang nang malaman na ang hinahanap niyang battle god ay si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na tama si Boss Tao. Nagalit naman si Boss Tao at tinanong kung paano nangyari ito. Sinabi ni Yeshu na wala siyang planong lumayas. Kaya ang maleta ni Yekyu ang aksidente niyang nakuha. Nang kinailangan niya ng ID para sa registration ay ginamit niya ang ID ng kanyang kakambal na nasa nadala niyang maleta. Ngayon naman ay ginagamit na niya ang kanyang tunay na pangalan na Yeshu. Nagulat naman si Boss Tao nang malaman na mayroon siyang kakambal. Sinabi ni Manager Lee na malaking issue ito, ngunit bakit parang baliwala lang sa kanya. Sinabi ni Yeshu na malaking kaguluhan nga ito, kaya kailangan nilang mag-ingat. Nagtataka naman sila Manager Lee kung bakit. Tinanong ni Yeshu kung nakalimutan na ba nilang ginamit niya ang peking pangalan noong siya ay nasa Excellent Era pa. Isa pa ay 3 beses rin siyang nag-champion gamit ang pangalan ni Yekyu sa ilalim ng kanilang grupo. Para namang tinamaan ng kidlat sila Boss Tao dahil alam nila na ang Excellent Era ang tatamaan ng kontrobersyang ito kapag kumalat ito sa publiko. Bigla namang may kumatok sa kanilang kwarto. Sinabi niya na siya si Feng Shanjon, kaya nagulat silang lahat dahil siya ang presidente ng Glory. Sinabi ni manager na magtago sila sa banyo. Sinabi naman ni Yeshu na hindi na kailangan dahil walang lihim na hindi nabubunyag. Binuksan na ni Xiao Chang ang pinto at pinapasok sila Chairman Feng. Binati siya nila Boss Tao. Natuwa naman siya nang makita si Yekyu at tinanong kung nasaan na si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na maupo muna si Chairman Feng. Inutusan ni Manager Lee si Chang na isarado na ang pinto. Sinabi ni Chang na parating pa ang kanilang head reporter, ngunit nagalit si Boss Tao nang marinig na may darating pang reporter. Kaya wala nang nagawa si Chang at isinarado na ang pinto. Dahil dito, hindi na umabot at nakapasok si Mr. Cao. Kinamusta ni Yeshu ang lagay ng puso ni Chairman Feng. Tinanong ng chairman kung komplikado ba ang issue na ito. Sinabi niya na siya ang hinahanap ni Chairman Feng, kaya halos mahimatay ito dahil sa pagkabigla sa sinabi ni Yeshu. Agad naman siyang pinakalma ng kanyang mga tauhan. Nagagalit naman si Mr. Cao dahil hindi niya marinig ang pinag-uusapan sa loob. Tinanong ni Chairman Feng kung paano nangyari ito. Ipinaliwanag ni Yeshu ang lahat. Sinabi rin niya na dahil wala naman nakakita sa kanya noon, ay maaari nilang ituring na ang kanyang kakambal ang sumali sa Excellent Era dati. Tinanong ni Chairman Feng kung sang-ayon ba sila sa proposal ni Yeshu. Sinabi ni Boss Tao na wala namang problema sa kanila.
Sinabi ng chairman na kung wala namang problema, ay ano pa ang ginagawa nila rito. Nauna nang lumabas si Chairman Feng, at sumunod na rin sila Boss Tao. Bigla naman nilang sinarado ang pinto, kaya hindi na naman nakapasok si Mr. Cao. Sila na lang ang sinundan nito upang makakuha ng scoop. Sinabi ni Wei na maswerte pa rin si Yeshu, dahil kung hindi apektado ang pangalan ng Excellent Era, ay siguradong mapupuruhan siya ng mga ito. Nakiusap naman si manager na huwag nang isapubliko ni Xiao Chang ang kanyang narinig. Sinabi naman ito na makakaasa sila, at agad na pinunit ang kanyang naisulat. Ngunit kinagabihan ay lumabas ang balita, na nagulat ang Excellent Era nang makita sa registration, na si Lord Grimm ay ang dati nilang kapitan na si Yekyu. Nagpa-victim na naman si Boss Tao at sinabing hindi siya makapaniwala na gumawa pa talaga ng bagong account si Yekyu, upang sumali sa challenge kahit alam nitong kasali sa challenge ang Excellent Era. Nagagalit naman si manager at tinanong kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi ni Yeshu na kailangan lang nilang manalo. Sinabi ni manager na kailangan na nilang labanan ang paninira ng Excellent Era. Ngunit sinabi ni Yeshu na hindi na kailangan. Kaya mas nagalit pa si manager dahil palagi na lang pinapabayaan ni Yeshu na siraan siya ng Excellent Era. Sinabi ni Yeshu na magpahinga na siya dahil semifinals na bukas at kailangan nila ng kalmadong pag-iisip. Sinabi ni manager na kailangan nilang manalo bukas. Kinabukasan ay nagkatotoo nga ang sinabi ni manager at nanalo ang kanilang grupo. Nagulat naman si Manager Lee nang makita ang bracket. Sinabi ni Boss Tao na nanalo ang Team Happy at sila ang makakaharap ng kanilang grupo sa finals. Sinabi ni Sanxiang na sisiguraduhin niyang makakabawi siya ngayon kay Yeshu. Kalaunan ay nagharap na sa finals ang Team Happy at ang Excellent Era. Excited na ang mga audience. Maririnig sa kanila ang malakas na hiyawan nang ipinakilala ang Excellent Era. Ngunit nang ipinakilala na ang Team Happy, ay binulyawan sila ng mga audience. Galit na galit ang mga ito dahil sa maling impormasyon na ipinakalat ni Boss Tao. Hindi naman nagpatalo ang mga tagahanga ng Team Happy, at sumigaw rin sila ng suporta sa team nila Yeshu. Sinabi ng announcer na kagaya ng dati, ay point system ang laban. Ang unang lalaban sa Team Happy ay si Tang. At ang kanyang makakaharap ay ang master mechanic at tactician ng Excellent Era na si Xiao. Sinabi ni Yeshu na nagbago ng plano ang Excellent Era at hindi nila inaasahan ito. Dahil ang isinulat ng Excellent Era sa unang lalaban ay si Sanxiang. Sinabi ni Tang na hindi na mahalaga ito ngayon at ang kailangan lang niyang gawin ay manalo. Makikita naman na nagseset ng mga trap si Xiao habang lihim na sinusundan si Tang. Nang tumigil si Tang ay nagsummon siya ng mga drones upang tirahin si Tang. Agad namang tumakbo si Tang, ngunit bigla niyang na-trigger ang spider trap ni Xiao. Kaya sumabog ito, at na-activate pa ang ibang spider traps. Hindi pa rin nilulubayan ng mga drones si Tang. Kaya sinipa niya ang mga wood planks para patamaan ang mga ito. Dahil dito nawala ang vision sa kanya ni Xiao. Ngunit dahil sa pagmamadali na makalayo, ay hindi napansin ni Tang ang mga traps na inilagay ni Xiao. Sumabog ang mga ito at nabawasan ng malaki ang buhay ni Tang. Natuwa naman si Xiao dahil nalaman na niya kung saang lugar pumunta si Tang. Ngunit nagulat siya nang bigla itong lumabas sa kanyang harapan. Mabuti na lang at nakaiwas siya kung hindi ay siguradong mahuhuli siya ni Tang at makokombo. Itinanong ni manager kung may pag-asa na ba si Tang. Pinuri ng announcer na mahusay si Tang. Dahil si Xiao ay isang mahusay na tactician, kaya hindi madali ang makalapit sa kanya. Sinabi ni Yeshu na dahil sa experience ni Xiao, ay mahihirapan na si Tang na makalapit pa ulit. At ganoon na nga ang nangyari, dahil si Xiao ang nanalo sa unang laban. Kinamusta ni Yeshu si Tang. Sinabi niyang tibayan niya ang kanyang puso dahil nagsisimula pa lang ang laban. Kasunod na tinawag ng announcer si Mo Fan. Tinanong ni Boss Tao kung sino siya. Sinabi ni Sanxiang na isa lang itong namumulot ng gamit sa game, kaya huwag silang mag-alala dahil halos wala namang nabawas sa buhay ni Xiao. Mabilis na nagtago si Deception nang pumasok siya sa arena. Ito ay upang hindi siya makita ng mga drones ni Xiao. Isa-isa niyang tinira ang mga patrol drones ni Xiao upang malimitahan ang kanyang vision. Ngunit aksidenteng lumabas si Deception sa harap ni Xiao, kaya agad siyang tinarget nito. Ngunit clone lang pala ito ni Mo Fan, at ang tunay na Deception ay nasa likod ni Xiao. Tinamaan ng shuriken si Xiao, ngunit bago siya tamaan, ay nakapag-counter naman siya kay Deception. Nagpadala agad siya ng drones upang habulin si Deception. Natuwa naman ang announcer dahil sinong mag-aakala na ang style ni Deception ang magpapahirap kay Xiao.
Nagtataka naman si manager kung bakit natrap pa rin si Mufan, dahil kahit isang grupo ang humahunting sa kanya, ay hindi siya madaling nahuli dati. Sinabi ni Wei na malaki ang pagkakaiba ng mga online players kaysa sa isang professional player na master tactician pa. Nagulat si Xiao nang makita na isang substitution lang ang kanyang natrap. Bigla namang lumabas si Deception at tinira ng sunod-sunod si Xiao. Ngunit agad na nag-counter si Xiao at mabilis na tumakas. Sinabi ng announcer na delikado si Xiao dahil nakalapit na sa kanya si Deception. Nahuli siya nito at ginamitan ng ninja technique. Ngunit bago pa nakapag-skill si Deception, ay nakapag-iwan na si Xiao ng mga traps. Sinabi ng announcer na mukhang magkakaroon ng double kill. Ngunit bago pa silang dalawa bumagsak ay pinasabog na ni Xiao ang kanyang mga landmines. Kaya si Deception lang ang namatay dahil natapos na ang laban bago pa sila tumama sa lupa. Wala kasing damage kay Xiao ang kanyang mga traps. Sinabi ni Gao Yingjie na nakakatakot ang master tactician dahil sinadya niyang magpahuli upang matrap si Deception. Sinabi ni manager na laban lang. Tinawag na ng announcer si Wei Chen. Excited na ito at nanggigigil ng magpasikat. Agad siyang nagcast ng skill at makikita namang tumatakbo si Xiao upang iwasan ito. Ngunit nahuli siya ng skill ni Wei kaya siya naman ang natrap. Kasunod nito ay nagcast na ng Door of Death si Wei, ngunit kinansel naman siya agad ni Xiao. Tumakbo siya upang makatakas. Hinabol naman siya ni Wei habang tinitira ng skills. Ngunit nagpapahabol lang pala si Xiao, tumitira siya ng skills at nag-iiwan ng traps habang tumatakbo. Dahil dito nanalo na naman si Xiao at napatay niya si Wei. Nalungkot naman si manager sa nangyari. Sinabi ni Yeshu na kumalma lang sila at siya na ang bahala. Umatras na si Xiao dahil naubusan na rin siya ng mana at hindi na siya makakagamit ng skills kahit gusto pa niyang lumaban. Tuwang-tuwa naman ang mga tagahanga ng Excellent Era at si Boss Tao sa kanyang husay. Tinawag na ng announcer si Lord Grimm. Tinawag na rin ito si Fei. Nagulat naman si Yeshu na siya ang ipinaharap sa kanya ni Boss Tao. Agad sumugod si Fei kay Yeshu. Sinabi ng announcer na nakakabilib si Fei dahil nagagawa niyang makipagsabayan kay Lord Grimm. Tuwang-tuwa naman ang mga audience sa magandang laban na kanilang nakikita. Ngunit nagsimula ng seryosohin ni Yeshu ang laban at makikita namang marami pang kakaining bigas si Fei bago matalo ang kanyang mentor. Naalala niya ang madalas na sinasabi nito na hindi maiiwasan ang magkamali sa laban, ang mahalaga ay manatiling kalmado, huwag sumukong humanap ng oportunidad na mabawi ang pagkakamali. Sinabi ni Yeshu na malaki na ang pinagbago ni Fei, ngunit malaki pa rin ang agwat ng kanilang professional experience. Dahil dito natalo ang Excellent Era. Sinabi ng announcer na nanalo ang Team Happy dahil sa experience at husay ng kanilang kapitan. Natuwa naman si Fei dahil may nakuha na naman siyang aral kay Yeshu. Tuwang-tuwa rin ang mga sumusuporta sa Team Happy. Tinawag na ng announcer si Sanxiang. Sinabi nitong mukhang mahihirapan si Lord Grimm dahil halos kalahati na ang kanyang buhay at gamit pa ni Sanxiang ang God account na si One Autumn Leaf. Sinabi ni Sanxiang sa sarili na ipapakita niya kay Yeshu kung sino talaga ang tunay na One Autumn Leaf. Nagsimula na ang kanilang laban at sinabi ng announcer na magiging maganda ang labang ito. Dahil ito ang laban ng bago at lumang kapitan ng Excellent Era. Sinabi ni Sanxiang na tigilan na ni Yeshu ang pagtatago at maglaban na lang sila ng harapan. Sinabi rin niyang mag-regen muna ng buhay si Yeshu upang wala siyang maidahilan kapag tinalo na niya. Sinabi ni Yeshu na hindi na niya kailangan ng full bars at sapat na ito upang talunin siya. Sumugod na si Yeshu at sinalubong siya ni Sanxiang. Naging matindi agad ang palitan ng dalawa, kaya tuwang-tuwa na naman ang mga audience. Sobrang sulit kasi ng panonood nila, dahil napakaganda ng mga napapanood nilang laban. Sinabi ni Yeshu sa kanyang isip na natutuhan na ni Sanxiang na gamitin ang potensyal at lakas ni One Autumn Leaf. Napaisip naman si Wei kung bakit nakikipagharapan si Yeshu. Itinanong ni manager kung masama ba ito. Sinabi ni San Zeping na malamang ay may plano si Yeshu. Sinabi ni Wei na anuman ang dahilan ni Yeshu, ay hindi maitatago na mas malakas ang damage ng karakter ni Sanxiang. Sinabi ni San Zeping na tingnang mabuti ni Wei si Yeshu. Nagtataka pa rin si manager kung bakit. Sinabi ni San Zeping na hindi niya maipaliwanag, ngunit sinasabi ng kanyang pakiramdam na walang tsansang manalo si Sanxiang sa labang ito. Bigla namang nagbago ng estilo si Yeshu at nagpahabol kay Sanxiang. Itinanong ni Sanxiang kung bakit siya tumatakbo. Sinabi ni Yeshu na kung magpapatuloy pa siyang makipaglaban ng harapan, ay baka mamatay na lang agad si Sanxiang nang walang kaalam-alam.
Nagalit si Sanshang sa trash talk ni Yeshu at sumugod na naman. Makikita namang nag-aalala si Boss Tao dahil unti-unti niyang napapansin na nadedehado si Sanshang. Nahihirapan na kasi siyang makatama at kadalasan ay naka-counter pa ni Yeshu. Napansin rin ito ni Sanshang kaya ginamit na niya ang pamatay na move ni One Autumn Leaf na Racing Dragon. Subalit na iwasan ito ni Yeshu kaya pinabalik niya ang ulo nito. Nagsigawan ng malakas ang mga audience. Sinabi pa ng announcer na tanging si Yekyu lang ang nakakagawa ng skill na ito dati. Inaasahan na ni Yeshu na gagawin ito ni Sanshang, kaya inihanda na niya ang kanyang umbrella. Sa sobrang lakas ng skill na ito ay tumalsik si Yeshu sa impact. Ngunit ang hindi inaasahan ng lahat ay planado ito ni Yeshu upang makalapit kay Sanshang at kagaya ng sinabi niya kanina ay patayin siya ng walang kaalam-alam. Tinanong ni manager kung ano ang nangyari dahil hindi na nakapagsalita ang announcer. Natigilan rin si Boss Tao. Hindi siya makapaniwala na nabuhay pa si Yeshu matapos nitong tamaan ng ultimate skill ni One Autumn Leaf. Ngunit ipinakita sa screen na may natira pang gahiblang buhay si Yeshu, kaya wala nang nagawa si Boss Tao. Itinanong naman ng announcer kung pinlano ba ito ni Yeshu o sadyang buenas lang siya ngayon. Subalit sinabi rin ito na hindi naman tatawaging alamat si Yekyu kung wala siyang swerte at talino. Tuwang-tuwa sila manager sa pagkapanalo ni Yeshu. Sinabi ni Wei na gabuhok na lang ang buhay niya, ngunit nagawa pa niyang makalaban. Tinanong naman ni Yeshu kung saan ba siya kakampi dahil parang gusto pa niyang iba ang naging resulta. Sinabi naman ni Wei na humahanga lang siya sa husay ni Yeshu. Makikita naman sa Excellent Era na mainit na ang ulo ni Boss Tao. Sinabi niya kay Shenjian na kailangan nitong manalo. Tinawag na ng announcer si San Zeping. Napaisip naman si Boss Tao nang makita siya at kung kamusta na ang injury nito sa kanyang kamay. Napaisip rin si Xiao, dahil kung may injury pa si San Zeping ay siguradong hindi siya makakasali sa group match, kaya iniisip niya kung sino ang nasa lineup ng Team Happy. Makikita naman na nagsimula na ang laban nila ni Shenjian. Sinabi ng announcer na napakalakas pa rin ni San Zeping, at maihahalin tulad ito sa lakas ni Han na kapitan ng Team Terani. Kalaunan ay nanalo na si San Zeping. Sumakit naman ang ulo ni Boss Tao dahil tabla na ngayon ang score ng Excellent Era at Team Happy. Tinanong ng announcer kung sino ngayon ang ilalaban ng Excellent Era. Sinabi nila Gao Yingji na malamang ay si Sumo Cheng, dahil launcher ito at magagamit niya ang kanyang distansya kay San Zeping. Ngunit sinabi ng kanyang katabi na alam ng Excellent Era na close si Sumo Cheng at Yeshu. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.